Hello po mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. And ngayon, update ulit sa ating pabubong kila Ate Nelia. Tignan natin kung ano na po ang status. So tara po, silipin po natin. And mga kalingap, ito na po ang ngayon, kondisyon ang ating pabubong. Ito na po yung progress niya. Anong tanongin natin kung ano na po ang mga pagbabago dito. Pero tanggal na po lahat ng dito. Bubong, open na po pati dito sa nila, sa mga balcony. Grabe po. Grabe ang init mga kalingap. Nakakapaso. Ito, yung mga materialis na pala dito. Ayan si Ate Nelia. Tay, kamusta? Okay lang. So, kamusta na? Kaya grabe po ang init. Saan po kasama nyo? Ayun. Nandyan? Timing, hindi, wala. Break time ulit. Break ulit. Tatapusin lang to, mini-welding na. Kung nga rin ako ng kasi hindi aabutin kasi may ginagawa rin yung dapat di ba dapat isa lang. Kumuha na ako ng para... Dalawang labor. Ganun, dalawang skill. Ganun din naman. Kasi kumbaga yung trabaho niya, mas mapapabilis. Hindi naman tayo magdadagdag ng kasi matatagal lang tayo. So ito na po ang process. Tapos ito, tatapusin lang i-welding kasi dugtong-dugtong buti kung kasi yung isang sukat kasi ito is 20 feet, 24 feet itong bahay. So dudugtong talaga tapos sapaw. Maaaring bukas, makakalahating araw. May bubungat po ito. Tapos to, open na. Focus na tayo sa Kesame. So pagkakabit niyo po ng bubong Kesame na? Kesame na. Para tuloy-tuloy sila. Kung may budget na. Nag-iba na po ang yung buong bahay. Nag-iba na yung buong bahay niyo. Anyway, yung wag mo... Nag-iba na po. Yung kwarto kasi hindi naman sa Open na po. Kaya naman yung... So ito na po ang forma niya, no? Bubot. Medyo... So paano na siya? Paslant na. Di ba? Ito na po ang bubong niyo. Oo. Kompleto na po yan. So ano na po? Yung trusses na... yung na lang, flashing ba? Yung nilalagay dyan na... Gano'n. Yun na lang nawawala. So yung binigay ko pong 30K, na po, kompleto na. So sa susunod, Kesame na. Kesame. So kailan nyo po kakailanganin ang Kinambas ko na rin kanina kasi alam kong pupunta. Sa buong Kesame po? Magkano po ang ang aabutin? Actually, di ba ang natin, sabi ko yung metal paring? Opo. Di ba ang natin yung metal paring sana? Kaso sabi ko masyadong mataas pala. Mataasan tayo. So ang gagamitin na lang dito is yung palo china. Huwag na tayo kasi pag gumamit tayo ng kuko lumber, yung pako, di ba kinakalawang? Pansinin mo yung mga kasi masyadong acid ang katas ng nyug. So palo china mas mura, saka mas isa dun sa metal paring na gagamitin. Ano po ang palo china? Ano din? Kahoy din. Kahoy din. Kahoy siya. Ito. Kahoy pero din po yung pang matagalan din po yan. Saka iwas bukbok din yun kasi may gamot na yun okay. Hindi po aanayin. Kailangan sa Kesame. So mga 22,000. Sa buong Kesame na po yan. Pugay na ito. Kasama na rin yung labor for 1 week. Inano ko na. Pero na po yan? Pang naman po yan matagalan. Baka mamaya hindi naman po. Hindi kasi may naman kasi siyempre natin sa budget. Sa budget po. Pero yung kukunin yung materials. Pagkatapos naman yung anak namin, maaaring siya na siguro. Pero gaano katagal po ang itatagal niyan nung gagawin yung Kesame? Matagal. Mas matagal din naman. Sa yan. Hindi siya nabubukbuk. Okay. Mas matagal. At matibay din naman. Matibay. So 22 po sa Kesame. Sa Kesame. Sige po, gano'n na lang ulit. Bibigay ko lang kay Ate Nelia. Tapos, yun sa flashing, medyo wala pa tayo sa may flashing tayo. Is kinambas ko na rin yung, nakikita mo yung kanto? So, dapat parang ganon, yung lata na parang ganon. Yung flashing yun. Almost 2K din yun. Ilan pong ganon? 4. So magkano? Hindi, 2K na lahat. Lahat-lahat. Okay. So ngayon magkano naman po ang ating pasahod ngayong linggo? Inano ko na rin. 22K po kasama na yung pasahod po doon? Hindi ba? Kalaksa. Hindi, yung 22K kasama na. Ito na. Nandito na yun siguro. Hindi, huwag mo na muna ibigay yung budget ngayon kasi magagawa pa. Hindi po muna kailangan. Sunod na. Sa Hindi, yung sa na lang. Yung sa flashing. Sige po. 2,000? Sige po. Okay lang Gcash ko? Okay lang. Gcash na lang po. At yung sahod din. Pero pa dito sa akin. Sobra pa sa'yo? Oo.
Ayun pala, mayroon pa pala si Ate Nelia. Hindi. Alin yan? Wag na Hindi ko kasi binigay sa kanya lahat. Meron pa. May budget pa. So, meron pa po pala. bukas, mga lahating araw, tapos ano natin. May bubong na po ito bukas. Oo. Hindi kasi magagawang masyadong mga tao. Sobrang init. Ang init. Grabe nga po, init. Talaga tatagal, kawawa naman, kahit nga ako. Kaya nga po, huwag yung pilitin niya kasi mamaya, maano po kayo, masobrahan sa init. Maganda rin naman yung kasi sa ulan. Baka atakihin. Kaya nga, baka may heat stroke at ma-high blood. Heat stroke ang ano sa init. Yun na lang siguro. Sige tayo, wala naman po Tapos yung problema pasahod, sa ano. Kasi di ba Miyerkules ngayon? Opo. Hanggang Saturday na siguro. I-ano ko na lang po sa inyong sahod. I-ano ko na lang po. I-Gcash. Okay. Sige po. Sa ngayon kasi, for 2 days lang kasi. 2 days. Grabe po ang init dito. Yan pala si Ate Nelia, meron pa pala tayong sobra. So yan na po yung gagamitin. Yung 2,000 kailangan mo tayo. So yan na po. At yung sa Kisame tay ay pagbalik na lang nila Ate Nelia. Sige. Kasi ngayon yata, di ba, sa bubong po muna kayo. Oh, so, Sa next week na yun. kung ano na bukas, Kung makabit na. Kung matatapos na yung buong, so Kisame tigil mo na. Hindi. Edi ituloy nyo na po. Hindi, walang materialis eh. Edi Ate Nelia, bigay na natin para tuloy-tuloy. Ikaw. Sige. So 22,000 po, no? 22,800. Hindi kasi pwedeng kasi Para hindi po matenga, para susukat tuloy-tuloy. lang sila, wala namang gamit. Tapos na yung bukas eh. Pero yung yung kinuha yung welder, ngayon linggo lang yun. Next week, Next balik week. sa dati. Parang 3 lang po ulit kayo. 20 times. Pero yung tibay niyan po, naman, pang matagalan din naman. Tatagal siguro 10 years. 10 years din. Ayaw mo pa nun. Ayos na. Hindi, baka kasi inisip nyo po yung budget, baka tinipid nyo po, hindi naman po maging... Normally, isipin natin ang budget. Pero at least, basta pang matagalan pa rin. Sige po. Ganito na lang po tayo. Ganun lang ulit. Bigay ko na lang ulit kay Ate Nelia yung budget nyo para sa Kisame. Magaling. So next week pala. Ano na to? Kisame na pala. No? Kisame na. So babalikan ko po ito tayo. Next week. Para makita natin yung forma pag may bubong na. Kompleto na po yung Tapos yung dito. Hero? Kaya mo na kasi dito po. natin. Kaya mo na hindi naman. Ayun doon po sa labas. Diyan, kasama rin po yun. No? Damay na po yun. Pasasako ko na lang flavor. Tapos yung mga, di ba sabi ko sa'yo yung mga puputulin na lang. Opo, yung mga gamit na dati. Kasi hindi naman kasama yun. So ilang hero pong inabot na ito lahat-lahat? 18 pieces yan. So sabi ko isang, di ba? Opo, isang long span. Opo. Hanggang 20 feet lang pala ang kaya nila. Hindi kaya po. So nagdalawang ako, 12. Kaya bali 18 yan. Siyam yan eh. Okay. So ito na po yun, oh. Pipinturahan niyo pa po to? Hindi. Ganyan na po yan. Color rock na yan. So ano po masasabi niyo na aalis si Ate Nelia? Puntang Cebu. Sanay na. Ay sa bagay, OFW nga po pala dati. Ilang din sa ilang ilang weeks ba? 3 araw lang po yata. Sana taon. Joke. Sanay natin Nelia, no? Pati mga anak niyo na. Pati yung mga bata. 5 taon ako sa sa ibang bansa. Tayo may tanong lang ako kasi yung mga iba nakaka-relate. Ikaw po bilang asawa, pag umaalis si Ate Nelia dati sa papuntang ibang bansa, ano pong nararamdaman niya? Siyempre, yung pressure din sa Siyempre, yung safety niya. Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, nagpapasalamat nga ako kay Ate Nelia. At since nawawalan ako ng financial, nag-struggle din kasi yung financial status ko. Alam niya yan. Dati rin kasi kaming medyo, alam mo na, nakakaluwag sa buhay. So, kaya napilitan siyang So, hindi naman natin alam ang kapalaran baga. Minsan, nasa ibabaw ka. So, actually, nung umalis siya, hindi ko alam eh. Nagulat na lang kami. Kinuha Paalis yung, namin, marriage contract. Parang requirements na. Requirement na. Pero nagduda na ako. Tapos may pinapirmahan. Then, after 1 month siguro, nagsabi na siya. So, hindi naman po kayo pumutol sa kanyang desisyon nung po siya. Priority kasi namin yung mga inisip niyo po yun. Saka ako hindi naman sa hindi naman naalis yan kung hindi siya komportable dun sa iiwanan niya, di ba? So tiwala po siya sa inyo na siguro. Nasa inyo hindi ko sure. Siyempre, kayo po ang asawa. Kayo po ang tatay. Saka makikita mo naman siguro sa mga anak ko kung gano'n sila gagaling.
So ano pong pakiramdam sa loob ng... Sa 5 taon po ba straight po yun? Hindi siya umuwi? Every two years, Umuwi siya. may 1 month yata. Hindi ko masiguro kasi kung basta tapos balik na naman siya. So, kamusta po ang Kung hindi nga na siguro nag-pandemic, hindi siya babalik? alam natakot na rin. So, nandun pa din siya ngayon kung sakali. Baka. Pero ano mas gusto niyo tayo na nandito? Kompleto. Siyempre. Kahit ba every Saturday lang pumupunta sa bahay. So, paano niyo tayo pinatibayan yung samahan kahit nasa ibang bansa si Ate Nelia? Tiwala lang. Tiwala lang. Yung mas Nandun, parang long distance love affair lang naman yan. Ay mga natin. Tiwala. Yun naman talagang nangyari, trust. Although minsan talagang meron tayo mag-asawa kasi. May pero pagkaintindihan. Mag-asawa pa rin yan. Ito na mangyari po. Ito naman. Saka yung mga bata ang lagi namin pinoproteksyonan. Kung may struggle man, hindi alam ng mga bata, just in case na may protection pa rin kami. Salamat tayo sa pag-share. At syempre sa Ate Nelia din. Interviewin din natin si Ate Nelia. Anong feeling, Ate Nelia, na malayo sa iyong pamilya? Siyempre, malungkot. Kasi ang dami kang nakarelate, Ate Nelia, sa kwento mo nung nakaraang vlog natin tungkol sa pagiging OFW. So ngayon, bilang gaano kahirap ang unang di ba unang alis mo, parang ang hirap. Hinatid ka ba nila sa airport? Hindi. Parang di kasi kaya, no? Hindi nyo kakayanin. Tumatawag lang ako pag nasa airport na. So, mahirap, parang talagang sakripisyo, no, Tenels? Oo, sobra. Sobrang layo kasi. Kaya amakan mo 9 to 10 hours ang Kamusta ang buhay ito sa ibang bansa atin? Nung una, napapauwi ka ba? Hindi na. Na-homesick ka? Takot talaga ako nung una. Kasi hindi ko alam yung pupuntahan ko kung di ba Arabic country. Grabe. Pero may mga kasama kang Pinoy. Nung sa lang, aeroplano. Pagdating doon sa agency. Mag-isa ka na? So, isa-isa kaming sinusundo ng mga employer pagdating doon sa kasi sa agency, sa partner na agency doon sa Kuwait yung namin. So, tapos isa kaming sinusundo ng mga employer. Natatakot ka? Oo, takot talaga ako. Kaya lang wala, nandun na Saka puro lang, dasal lang ako nun. So parang di mo naiisip kung anong mangyari, kung yung takot. Di ba kasi di mo alam kung ano yung amo mo, oo, kung ano yung magiging kalagayan mo. Oo, kasi maraming nababalita baga lalo Middle East. Kaya nga po na inaabuso. Doon ba madaling pumunta? Oo. Kasi di ba karamihan na nandun na? Karamihan. Kasi yung mga walang budget. Okay. Kasi doon, ang gumagastos pag Middle East, mga employer. Kaya ang nila, nagbabayad sila sa agency ng malaki. Kaya mas mababa ang sahod doon. Compare sa dyan sa Singapore. Kasi, sa Singapore, sa Hong Kong, kasi sarili mo yung mo. Parang ticket. Oo. Tsaka yung gastos mo pag-asikaso na lahat ng mga papeles. Ikaw mag-aasikaso. Pero doon sa Middle East, sila. Parang aalis ka na lang. Aalis na lang. Ikaw lang kaya mas madaming pumupunta doon. Kaya mas maraming pumunta doon kasi kahit wala kang budget. Wala nang placement fee. Wala. Pero ang trabaho doon, kamusta naman pagdating mo doon, Tenelia? Mabait naman. Awa naman ng Diyos nung dumating ako doon, babait ng mga amo ko. No? Pero bata pa, mag-asawa lang tapos may 2 anak. Tapos nung mga 1 taon na ako doon, nagbuntis yung amo ko. Nanganak, kaya hindi na ako bumalik doon kasi mahirap ang may baby, mahirap mag-alaga ng bata. Pero 5 taon ka doon? 2 taon lang ako doon. Okay. Tapos umuwi ako, finish contract. Pagka finish contract, umuwi ako dito, nag-apply ako ulit. Doon na nga ako napunta sa Riyadh. Sa Riyadh naman? Ano mas maganda? Mas gusto ko dun sa amo ko sa Riyadh. Mas maano sila. Mas mabait. Oo. Pero parang naman sila naging mabait yung una mo. Mabait naman yung mga amo ko dun sa Kuwait. Kaya lang, yun nga, yung mga bata. Mahirap pag may mga bata. Napakahirap. Saka dun ako 3 taon. Siguro kung hindi nag-pandemic, hindi pa ako uwi. Pinauwi ba kayo? Hindi naman. Ako lang ang decision mo. Oo, natakot na ako nung sabi ko. Saka yung, di ba yung may mga bakuna na? Vaccine na. Oo, vaccine. Yun ang ayaw na ayaw ko. Kasi
alam ko na yung ano nun eh. Parang ano, kasi obligado dati, parang Oo. kailangan mo magpa-vaccine. Hindi ka makakasakay ng eroplano pag Kaya walang nga. ano. So, yung inunahan mo na? passport. Oo. Kasi di ba hanggang ngayon hindi ka nagpapabakuna? Ayoko talaga. Matibay sa Atenelio. Pero Atenes, kung meron kang babalikan sa pag-iibang bansa, ano yun? Ano yun nami-miss mo? Kung sakali lang na may pagkakataon, gusto mo bang bumalik? Kung ano lang, kunyari lang may dumating na opportunity. Ang ano Kaya ko, pa? Kaya pa naman, kaya lang ayoko na talaga, mahirap. Mahirap Hindi, malayo, saka- no? Oo, saka sobrang layo. Saka kung ano man, ang mas ano sana sa Europe country. Ay, maganda dun. Doon ang mas maganda. Kasi yung may kaibigan akong nasa Switzerland. Doon sabi ko sa kanya noon, invite mo naman ako dyan. Kasi magpapakasal sila nung boyfriend niya. Tourist na kayo, Swiss. tourist. Oo. Tsaka sa Middle East, parang mainit yata ang panahon. Tinel. Ano, Di naman. pag mainit, pag summer, sobrang init. Sobrang Pag init. malamig naman, sobrang lamig din. Ah. Ganun, ang ano doon. Dalawang ano lang. Kasi meron akong mga nakikita Tinel, mga supporters, minsan nanonood sa live or nagko-comment na sila habang nagtatrabaho daw, yung iba nga naglilinis pa daw ng CR. Oo. Tapos, yun nga, nakaplay lang daw ang ang kalingap na nanonood sila. Ibig sabihin nun, mababait ang amo nila kasi Oo, maluwag na. Maluwag. Kasi sa ibang amo, bawal ang cellphone. Habang nagtatrabaho, Bawal. grabe. Meron dyan na bawal ang cellphone. Nakakapag-cellphone lang sila pag matutulog na sa gabi. Sa buong araw, hindi sila pwede Grabe, meron higpit ganun. pala nun. Ay, awa ng Diyos talaga yung mga amo ko. Kahit saan ako pupunta, dala-dala kong cellphone ko. Kasi kailangan din mag-update sa sa pamilya mo po. Minsan natawag. Kasi di ba magkalayo ang gap ng oras Oo nga natin po, dun. diba? 5 hours. So grabe pala yung adjustment niya, Tenelia, no? Oo, sobra. Grabe ang ano. Pero ngayon masaya ka na, Tenelia, sa ngayon, sa inyong kalagayan dito. Sobra. Kasi hindi na ako lumayo. Tapos kung saan pa nakakarating. Kaya nga, may libreng travel. Ngayon, pa-Cebu naman si Ate Nelia. First time mo mag-Cebu? Oo. Grabe, dami mo ng first time din na napuntahan, no? Oo, dami na. Sa susunod kasama ka na. Sana nga. Ate Nelia, hindi ka na mawawala kasi lagi kang kasama ni Rabay. Oo. Hindi ka pwedeng mawala. So, ayun Tenelia, tara mag-withdraw tayo para mabigay ko ang iyong budget pang kisame. Salamat sa inyong pag-share. So ngayon mga ingap, ito ang update natin sa pabubong natin. Napakainit po. Grabe, may payong po tayo kasi sakit po sa balat nung araw. Tay, alis na po kami. Salamat. Alam po, bigay ko na lang kay Ate Nelia. Ganun ulit, pati yung sa sahod. Tay, paalam po, bigay ko na lang ang budget sa inyo para sa kisame. Okay, thank you. Ano gusto mong sabihin, ta? Salamat at natuloy na rin. Patapos na rin pati kaysa na lang. Patapos na. Natin. Masaya na ako at patatapos na to. Almost a week na lang yan. Salamat. Thank you, Tay. Bye-bye po. Thank you po. Thank you sa mga subscribers saka sa mga viewers na sumusuporta sa mga kalingap. Sana tuloy-tuloy lang yung mga mabuting gawain. Salamat po. Thank you po. So yung mga kalingap, ito po ang status ng ating pabubong. Malapit na po ito. Next week daw ay may kisame na. Bukas yata ay mabububungan na. So ibibigay natin ang budget para sa kanila. So thank you po sa mga supporters natin sa patuloy pong nanonood. Sa mga gusto po magbigay ng tulong, message kayo sa Facebook page Kalingap Gan. Thank you po and God bless po. Balikan na natin sila para mabigay na natin yung budget at tuloy-tuloy ang kanilang gawa. So tayo ano po no? 22,800. Wait lang. Ito ay ito tayo 22,000. Ito mga kalingap, para sa pangkisame ito tayo, no? So kompleto na tayo sa sa bubong. So, ito po. Yun sa bubong, meron pa tayo. Meron pa. Pero diyan walang i-update na lang kita. Sabihan niyo nila po. Tayo 22,800. Tapos ay di ba may sahod pa ngayong linggo? Oo, ngayong magkanin? linggo. 11. Wait lang.
Sakto 11 po. Ito tayo. So, pasahod po ngayong linggo. And thank you po sa inyo mga kalingap. And maraming salamat po sa mga supporters natin at viewers po na patuloy pong sumusuporta sa atin. Kaya nakapagpatuloy po tayo sa ating mga misyon. So thank you po sa inyo.